Maligayang pagbabalik, mga Nay at Tay, dito sa Kwentong Lola Vault. Ang binata sa likod ng counter na si Lito ay lumapit ng sobrang lapit sa akin, kaya naaamoy ko ang bahagyang amoy ng isopropyl alcohol sa kanyang damit. Kinakabahan siyang sumulyap sa pintuan ng kanyang maliit at magulong gawaan bago ibinulong ang mga salitang dumurog sa aking mundo. Ma'am, ipa-cancel niyo na po ang lahat ng credit cards niyo. Palitan ang lahat ng password na mayroon kayo at kailangan niyo nang tumakbo. Napahugot ako ng hininga. Napahawak ako ng mahigpit sa lumang countertop hanggang sa mamuti ang aking mga buko. Ano, Lito? Ano bang sinasabi mo? Iniharap niya sa akin ang cellphone ng aking manugang. Inayos na niya ang mga bitak sa screen nito. Ngunit ang ipinakita nito ngayon ay isang bagay na mas sira pa kaysa sa inaakala ko. Ang ipinakita niya sa akin ay hindi lang nagpayelo sa aking dugo, kundi nagpatigil sa tibok ng aking puso. Ang pangalan ko ay Elena at ako ay 68 taong gulang na. Hanggang noong maulan na hapon ng Martes, naniwala akong ang buhay ko ay isang payapa at masayang larawan. Nakatira ako sa isang komportableng bahay na napalilibutan ng mga halaman sa Baguio City kasama ang aking asawa na si Arturo. Siya ay 70 anyos, isang retiradong civil engineer na ang isip ay kasing talas pa rin ng mga plano na dati niyang iginuguhit. Ako naman ay naging guro sa kasaysayan sa high school sa loob ng 4 na dekada. Akala ko ay naiintindihan ko na ang takbo ng ugali ng tao, ang pagbangon at pagbagsak ng mga imperyo, at ang mga motibasyon ng pagtataksil. Nagkamali ako. Mayroon kaming isang anak, si Miguel, ang aming kaisa-isa. 5 taon na ang nakalilipas, pinakasalan niya si Isabel, isang babaeng tila nasa kanya na ang lahat ng aming pinapangarap para sa aming anak. Siya ay matalino, sopistikada, may degree sa finance, at may magandang posisyon sa isang malaking kumpanya sa Maynila. Nakilala siya ni Miguel sa isang fundraising event at wala pang 1 taon ay nagpakasal na sila. Minsan ay nararamdaman kong medyo malamig ang pakikitungo niya. Ang kanyang mga ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ngunit inisip ko na lang na dala ito ng pressure sa kanyang trabaho at sadyang mas reserbado lang siya kaysa sa akin. Nagsimula ang lahat noong nakaraang Martes nang dumating si Isabel sa aming bahay nang mag-isa. Hindi ito pangkaraniwan. Sila ni Miguel ay halos laging sabay bumibisita kapag Linggo. Dumating siya na mukhang taranta, ang kanyang mamahaling coat ay basa dahil sa walang tigil na ambon sa Baguio. Hawak niya ang kanyang telepono, ang screen nito ay parang mosaic ng basag na salamin. Mama Elena, pasensya na po sa abala, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Naaksidente po ako, nadulas ang phone at kailangan ko ito para sa isang malaking presentation bukas. Nasa business trip si Miguel at hindi ko alam kung saan ito dadalhin. Nagkataon naman na dinala ko ang sarili kong telepono sa isang maliit na shop sa bayan noong nakaraang Linggo. Ang may-ari, si Lito, ay anak ng dati kong kasamahan sa pagtuturo. Isang mabuting bata at magaling sa electronics. May alam akong lugar, alok ko, sabik na tumulong. Pwede kong dalhin yan para sa iyo. Hulog kayo ng langit, Mama Elena, totoo, sabi niya, at nakita ko ang ginhawa sa kanyang mukha. Iniabot niya sa akin ang device. Ang passcode po ay 2818, ang anniversary namin. Tumingin siya sa kanyang relo. Kailangan ko na pong bumalik sa opisina. Pwede ko bang daanan na lang sa inyo mamayang gabi? Siyempre naman, iha. Huwag kang mag-alala, sagot ko. Nagmaneho ako pababa sa bayan papunta sa shop ni Lito, ang Express Repairs, isang makipot na pwesto sa pagitan ng isang panaderya at lumang bookstore. Nakayuko si Lito sa isang mesa, napapaligiran ng mga pyesa ng iba't ibang laptop at tablet. Mrs. Santos, buti po nakita ko kayo ulit. Bati niya sa akin na may mainit na ngiti. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon at tiniyak niya sa akin na mapapalitan niya ang screen sa loob ng ilang oras. Babalik ako pagkatapos ng mga lakad ko, sabi ko. Sabay abot sa kanya ng telepono at passcode. Ginugol ko ang hapon sa grocery at sa silid-aklatan, mga simpleng gawain na kabaligtaran ng bagyong namumuo. Bandang 4:00, bumalik ako sa shop. Mag-isa lang si Lito.
Nang makita niya ako, naglaho ang kanyang palakaibigang ekspresyon at napalitan ng isang bagay na hindi ko matukoy, takot. Malalim at nakakapangilabot na takot. "Mrs. Santos," sabi niya, halos hindi marinig ang boses. Nilock niya ang pinto sa harap at pinalitan ng sign ng closed. "Ayos na po ang telepono, pero may kailangan akong ipakita sa inyo." Isang kumpol ng kaba ang namuo sa aking sikmura. "May problema ba sa pag-aayos?" "Wala po sa repair, hindi po," sabi niya. Lumapit siya at doon niya ibinulong ang kanyang babala. "Ipa-cancel niyo ang mga credit card niyo, palitan ang lahat ng password at kailangan niyo ng tumakbo." Naguluhan ang isip ko. "Lito, tinatakot mo ako. Ano ito?" Sininyasan niya akong pumunta sa likod ng counter. Tinatakpan ang telepono mula sa bintana sa harap. Binuksan niya ito gamit ang code na ibinigay ni Isabel at binuksan ang isang simpleng messaging app. Pumunta siya sa isang folder na may label na Plan B at ipinakita sa akin ang screen. Binasa ko ang unang mensahe at parang gumuho ang sahig sa ilalim ko. Mga mensahe ito sa pagitan ni Isabel at ng aking anak na si Miguel. Ang aming Miguel. Detalyado nilang pinag-uusapan ang isang plano. Hindi planong pinansyal, kundi plano para patayin ako. "Nagiging makakalimutin na si Mama," basa sa mensahe galing kay Miguel. "Ito na ang tamang panahon. Nakadokumento na kay Dr. Reyes ang paghina ng memorya niya ayon sa request ko. Walang magdududa kapag nangyari na." Ang sagot ni Isabel ay nagpasuka sa akin. Ang life insurance niya at ng papa mo ay nagkakahalaga ng halos 100 milyong piso. Kasama pa ang benta ng bahay pagkatapos magkakaroon tayo ng sapat para magsimula ulit malayo sa Baguio, malayo sa lahat. Nanghina ang mga tuhod ko, napahawak ako sa counter para hindi bumagsak. Hindi ito totoo, bulong ko, ang mga salita ay parang abo sa aking bibig. Biro lang ito, isang masamang biro. "Mrs. Santos, sumusumpa po ako, hindi ko sinasadyang makialam." Nanginginig ang mga kamay ni Lito habang nagsasalita. Noong tinetesting ko ang touchscreen functions pagkatapos ayusin, may lumabas na notification banner. Nakita ko ang mga salitang life insurance at Dr. Reyes. Hindi ko pwedeng baliwalain lang. Tiningnan ko po. "Patawarin niyo ako," tiningnan ko. Nag-scroll ako, lumalabo ang paningin ko dahil sa luha at kilabot. Pinag-usapan nila ang mga paraan, petsa at kung paano gagawing mukhang aksidente ang aking kamatayan, pagkahulog sa hagdan o overdose sa aking gamot sa high blood. Pinag-usapan nila ang mga dosage na nakamatay para sa isang babaeng kaedad ko. Ang sarili kong anak, ang batang tinuruan kong magbisikleta, ang batang inalagaan ko noong may lagnat, ay malamig na pinaplano ang aking katapusan. Pinaplano rin nilang patayin si Arturo. Bulong ko, hindi makahinga. Detalyado sa usapan kung paano nila ililigpit ang asawa ko ilang linggo pagkatapos. "Kailangan hiwalay," sulat ni Miguel. "Ang mag-asawang matanda na namatay ng sabay ay masyadong kahina-hinala. Maghihintay tayo na humupa ang lungkot tapos isa pang aksidente." Nakita ni Lito ang kalagayan ko, kaya inalalayan niya ako paupo sa likod ng silid at binigyan ng tubig. "Kailangan niyo pong pumunta sa pulis, Mrs. Santos. Ngayon na." Umiling ako. Manhid ang isip ko. Pero ang bahagi ng pagiging guro ko sa kasaysayan, ang mapanuring bahagi, ay lumalaban na sa gulat. Hindi sila maniniwala sa akin. Salita lang ito ng isang ulyanin na matanda laban sa aking kagalang-galang na anak at sa kanyang matagumpay na asawa. Inilatag na nila ang pundasyon, itong si Dr. Reyes. "Kung gayon kailangan niyong protektahan ang sarili niyo," matatag na sabi ni Lito. "Kailangan niyong mag-ipon ng ebidensya." Tama siya. Nanginginig ang mga kamay ko na halos hindi ko mahawakan ang sarili kong telepono. Kumuha ako ng litrato, bawat litrato ng buong kasaysayan ng mensahe. Dinokumento ko ang lahat, ang mga petsa, oras, ang mga tiyak na plano, ang kaswal na kalupitan, ang pagbanggit kay Dr. Alistair Reyes, ang aming family doctor na tila minamanipula para gumawa ng kaso ng demensya ko. "Lito," sabi ko, ang boses ko ay tumitigas sa isang determinasyon na hindi ko alam na taglay ko pala. "Kaya mo bang ibalik ang teleponong ito sa eksaktong ayos nito dati? Ayaw kong malaman nila. Ayaw kong magkaroon sila ng ideya
na nakita natin ito. Tumango siya, seryoso ang mukha. Nagtrabaho kami ng isa pang oras, maingat na tiniyak ni Lito na walang bakas ng kanyang pagtuklas ang matitira, binubura ang mga system logs ng telepono. Nang ibalik niya ito, mukha itong katulad noong ibinigay ni Isabel sa akin, ngunit mayroon ng makinis na screen. Paglabas ng shop, pakiramdam ko ay naglalakad ako sa isang bangungot. Ang kulay abong langit ng Baguio na karaniwang nagbibigay ng ginhawa sa akin ay tila nakakasakal at malamig ngayon. Paano ako uuwi? Paano ako titingin kay Arturo, ang aking Arturo, at sasabihin sa kanya na ang kaisa-isa naming anak, ang sentro ng aming mundo, ay nagpaplanong patayin kami para sa pera? At ang mas malala, paano ko haharapin si Isabel kapag dumating siya upang kunin ang makamandag na munting kagamitan na ito? Nagmaneho ako pauwi na parang autopilot, ang isip ko ay tumatakbo. Kailangan kong planuhin ang bawat hakbang. Una, kailangan kong sabihin kay Arturo nang dahan-dahan nang hindi siya pinapanik. Pangalawa, kailangan naming kumilos, ngunit hindi padalos-dalos. Kung maghinala sina Miguel at Isabel na alam namin, baka bilisan nila ang kanilang plano o bigla na lang silang mawala at iiwan kaming namumuhay sa takot. Ang bigat ng pagtataksil ay parang pisikal na bagay na dumudurog sa aking dibdib. Ang anak ko, ang batang dinala ko sa sinapupunan, ang batang minahal ko nang higit pa sa sarili kong buhay. Pinarada ko ang kotse sa aming garahe. Ang pamilyar na tanawin ng aming tahanan, ang mga rosas na maingat na inaalagaan ni Arturo, ngayon ay tila isang set ng entablado para sa isang trahedya. Kailangan kong maging kalmado. Ito ay laro ng kaligtasan at kailangan kong maging mas matalino kaysa sa dalawang ambisyosong kabataan na nag-aakalang ang isang makakalimuting matanda ay madaling biktima. Wala silang ideya kung sino ang kinakalaban nila. Nakaligtas ako sa cancer. Nakaligtas ako sa 40 taon ng pagtuturo sa mga pasaway na estudyante. Makakaligtas ako dito. Pumasok ako sa bahay, hawak ang telepono ni Isabel na parang bomba na malapit ng sumabog. Nasa sala si Arturo, nagbabasa, ang kanyang salamin ay nakapatong sa dulo ng kanyang ilong habang bumubulong ang balita sa gabi sa telebisyon. Ang makita siyang normal, ligtas, ay halos dumurog sa akin. Naayos ba ang telepono ni Isabel, mahal? Tanong niya, hindi tumitingin mula sa kanyang libro. Nilunok ko ang bikig sa aking lalamunan. Oo, ayos na. Kailangan kong sabihin sa kanya. Arturo, sabi ko, mas matatag ang boses kaysa sa nararamdaman ko. Kailangan mong patayin ang TV. May kailangan akong ipakita sa iyo at dapat mong ipangako sa akin na mananatili kang kalmado. May kung ano sa tono ko, isang lamig na hindi pa niya naririnig, ang nagpatingin sa kanya agad. Nimute niya ang TV. Elena, ano yon? Namumutla ka. Umupo ako sa tabi niya sa sofa. Ang sofa kung saan namin kinalong ang aming sanggol na lalaki at ipinakita sa kanya ang mga larawan sa aking telepono. Pinanood ko ang kanyang mukha habang nagbabasa. Nakita ko ang pagkalito na naging kawalan ng paniniwala. Pagkatapos ay naging matinding kilabot at sa huli ay naging sakit na napakalalim na akala ko ay ikakadurog niya. Hindi, bulong niya, garalgal ang boses. Hindi, may pagkakamali. Hindi ito si Miguel. Ang anak natin, hindi niya magagawa. Hindi niya magagawa. Ayaw ko ring maniwala, mahal ko, sabi ko, hawak ang nanginginig niyang mga kamay. Pero sila yan, numero niya yan, ganyan siya magsulat. At telepono to ni Isabel na nandito ngayon. Ipinikit ni Arturo ang kanyang mga mata. Mabilis ang kanyang paghinga. Nang idilat niya ang mga ito, nandoon pa rin ang lungkot. Ngunit sa ilalim nito, nakita ko ang inhinyero, ang lalaking lumulutas ng mga problema, ang lalaking nagtatayo ng mga tulay. Ano ang gagawin natin? Tanong niya. Ipinaliwanag ko ang aking nabubuong plano. Idokumento ang lahat, i-verify ang aming mga pananalapi, palitan ang lahat ng password, i-cancel ang anumang shared cards at imbestigahan ang doktor na ito. Kailangan naming umakto na parang walang mali habang nagtatayo ng kuta sa paligid ng aming sarili. Darating si Isabel para kunin ang telepono ngayong gabi, babala ko. Kailangan nating maging normal. Paano?
Basag ang boses niya. Paano ako titingin sa babaeng yan? Katulad ng pagpapanggap kong interesado ako sa mga boring na kwento ng prinsipal sa loob ng 30 taon. Sabi ko, sinusubukang magbiro kahit mahina. Aakto tayo, nakasalalay dito ang buhay natin. Ginugol namin ang susunod na oras online. Lumalim ang lagim. Nakakita kami ng maliliit at regular na transfer mula sa aming joint savings account papunta sa isang hindi kilalang account. 10,000 piso dito, 25,000 piso doon. Umabot ito ng mahigit 800,000 piso sa huling 6 na buwan. May access si Miguel, bulong ni Arturo. Binigyan natin siya ng power of attorney noong nakaraang taon, di ba? Pagkatapos ng operasyon mo, just in case. Ang irony ay nakakasakal. Iniabot namin sa kanya ang susi sa aming pagkawasak. Agad naming pinalitan ang bawat password, kinansela ang 2 credit card kung saan nakalista si Miguel bilang authorized user, at tinawagan ang aming bangko para i-freeze ang anumang transaksyon na higit sa 25,000 piso nang walang personal na pahintulot namin. Paano si Dr. Reyes? Tanong ni Arturo. Si Alistair Reyes ay naging doktor namin sa loob ng 20 taon. Dumalo siya sa kasal ni Miguel. Ang isiping kasabwat siya ay halos kasing sakit ng pagtataksil ng aming anak. Magpapa-appointment ako bukas, desisyon ko. Mag-isa. Gusto kong marinig kung ano ang sasabihin niya tungkol sa memorya ko. 7:00, tumunog ang doorbell. Nagkatinginan kami ni Arturo, sabay na kumakabog ang aming mga dibdib. Pinisil niya ang kamay ko, isang tahimik na pangako. Nagsuot ako ng ngiting panglola at binuksan ang pinto. Nakatayo doon si Isabel. Malinis at maayos tulad ng dati sa kanyang smart pantsuit, ang kanyang maitim na buhok ay nakapusod ng elegante. Ang makinis na panlabas na iyon ay tila isa ng nakakatakot na maskara ngayon. Mama Elena, maraming salamat po ulit. Kumusta po ang pag-aayos? Walang anuman, iha, sabi ko, inaabot sa kanya ang telepono. Napakahusay ng ginawa ni Lito, parang bago na ulit ang screen. Binuhay niya ito, mabilis na iniskan ng kanyang mga mata. Perfect! Magkano po ang utang ko sa inyo? Ay, huwag ka nang magpakaloka, pagsisinungaling ko ng maayos. Anak siya ng dati kong kaibigan, ginawa niya yan ng libre. Nag-alangan si Isabel, may kislap ng kung ano, hinala sa kanyang mga mata. Sigurado po kayo? Ayokong makabigat? Kalokohan. Tuloy ka, magtsaa muna tayo, nanunood lang si Arturo ng balita. Naku, hindi na po ako magtatagal, sabi niya, medyo mabilis. Yung presentation bukas, marami pa akong kailangang reviewin. Hinawakan niya ng mahigpit ang telepono. Gusto ko lang pong magpasalamat. Naintindihan ko. Kailan babalik si Miguel galing sa trip niya? Bukas ng gabi, sagot niya. Isa pang kasinungalingan. Ipinakita sa mga mensahe na nasa Baguio lang siya, nakatira sa kanilang kondo. O sige, sabihin mo sa kanya na bumisita agad. Miss na namin kayo pareho. Makakarating po, ngumiti siya. Pagkatapos, parang may naalala. Ay, naipacheck niyo na po ba yung memory specialist na iminungkahi ni Miguel? Kumabog ang puso ko sa aking tadyang, pero pinanatili kong kalmado ang aking ekspresyon. Wala pa kaming oras. Bakit? Inayos niya ang kanyang mukha sa isang maskara ng peking pag-aalala. Nabanggit lang kasi ni Miguel na nakakalimot daw kayo ng ilang bagay. Mga pangalan, appointment, nag-aalala lang siya. Imahinasyon niya lang yon, sabi ko sabay tawa ng mahina. Ang memorya ko ay matalas pa rin. Naaalala ko pa nga na suot mo ang eksaktong scarf na yan sa barbecue ng pinsan ko 2 buwan na ang nakakaraan. Nakita ko ulit, isang kislap ng inis sa kanyang mga mata bago bumalik ang magalang ng ngiti. Sa bagay, wala namang masama kung magpapacheck, di ba? Sa edad niyo po. Siyempre, iha, pag-iisipan namin. Umalis siya. Pagkasara ng pinto, napasandal ako dito, pagod na pagod sa pag-arte. Pinipilit niya ang kwentong demensya, sabi ko kay Arturo na nakatayo ng matigas sa sala. Binubuo nila ang kanilang kaso. Nang gabing iyon, imposible ang pagtulog. Bawat lagitnit ng lumang bahay ay parang banta. Nakita ko si Arturo sa kusina bandang 3:00 ng madaling araw, nakatulala sa dilim. Lagi ko siyang nakikita, sabi niya. Ang boses ay garalgal. Bilang isang batang lalaki na takot sa kulog, nagtatago sa ilalim ng kama natin. Anong nangyari sa kanya, Elena?
Anong ginawa nating mali? Wala sa atin ang mali, sabi ko. Niyayakap siya kahit na kinakain din ako ng parehong tanong. Pinalaki natin siya ng maayos. Ito ay isang desisyon na ginawa niya. Kinabukasan, tumawag ako sa opisina ni Dr. Reyes, sinabing nahihilo ako at nakakuha ng appointment para sa umagang iyon. Bago ako umalis, tiningnan namin ulit ang mga accounts at nakita namin ito, isang bagong life insurance policy na kinuha sa pangalan ko 3 buwan na ang nakalilipas. Hindi ko pa ito nakita noon. Paano? Bulong ko, horror ang nararamdaman. Itinuro ni Arturo ang screen. Tingnan mo ang pirma, digital, pineke nila. Ang payout ay 80 milyong piso. Ang tanging benepisyaryo, Miguel Santos. Hindi ito plano, nangyayari na ito. Pumasok ako sa opisina ni Dr. Reyes, sira ang nerves ko. Ngumiti ang kanyang nurse. Mrs. Santos, buti nakarating kayo. Papasok na po ang doktor. Si Dr. Reyes, isang lalaking palagi kong pinagkakatiwalaan, ay pumasok sa silid na mukhang medyo hindi komportable. Elena, nakakagulat. Tumawag si Miguel sa akin kahapon. Sabi niya, ayaw mo raw magpatingin. Umupo ako, pinagsalikop ang mga kamay sa aking kandungan. Ayaw? Nakakapagtaka naman. Hindi po, doktor. Pumunta ako kasi nag-aalala ako sa memorya ko. Tumango siya na parang kinukumpirma nito ang kanyang mga hinala. Oo, nabanggit nga ni Miguel ang ilang mga episodes, pagkalimot sa mga pangalan, pagkalito. Nakaka-curious, sabi ko, kalmado ang boses, dahil wala akong natatanda ang ganoon. Dr. Reyes, pasyente niyo ako sa loob ng 20 taon. Sa tingin niyo ba ay may demensya ako? Nag-alangan siya. Alam mo, Elena, madalas ang pasyente ang huling nakakaalam at naging napakadetalyado ni Miguel. Nagbigay siya ng dokumentasyon, pati na rin ilang video clips. Videos? Talagang nagulat ako. Oo, mula sa telepono niya. Ikaw, mukha kang nalilito kung anong araw na. Hindi mo maalala ang pangalan ng kapitbahay mo. Nanlamig ang dugo ko. Kinukunan nila ako ng video, malamang hinihintay ang anumang normal na pagkalimot ng isang senior citizen at ine-edit ito para magmukhang cognitive decline. Lumapit ako. Alistair, pinaplano ng anak ko na patayin ako. Nawala ng kulay ang mukha niya. Ano? Elena, iyan ay isang napakalalang akusasyon. May ebidensya ako. Inilabas ko ang aking telepono at ipinakita sa kanya ang mga larawan ng mga mensahe. Pinanood ko habang ang kanyang profesional na pagdududa ay gumuho at naging matinding takot. Diyos ko, bulong niya. Diyos ko, Elena, wala akong ideya. Talagang akala ko ay nag-aalalang anak lang siya. Kailangan kong makita ang file ko, utos ko. Iniharap niya ang kanyang monitor. Naroon iyon, mga tala mula sa huling 3 buwan. Lahat base sa mga ulat mula sa anak na si Miguel Santos. Patient exhibits signs of cognitive decline, confusion, temporal disorientation. Recommend neurological evaluation for early onset dementia. Kasinungalingan ito, sabi ko, nanginginig ang boses sa galit. Isinulat ko lang kung ano ang sinabi niya sa akin. Depensa niya, natataranta. Hindi kita na-diagnose. Pero gumawa ka ng record, Alistair. Gumawa ka ng perpektong cover story para sa aking aksidenteng pagkamatay. Mukha siyang totoong hiyang-hiya. Anong gusto mong gawin ko? Una, iprint mo ang buong peke na kasaysayan na ito para sa akin. Pagkatapos, gagawa ka ng bagong opisyal na sulat na may petsa ngayong araw na nagsasaad na personal mo akong sinuri at nakita mong nasa perpektong kalusugan ng isip ko. At bibigyan mo rin ako ng kopya niyan. Ginawa niya ito ng walang pag-aalinlangan. Elena, kung may mangyari sa inyo, kung may mangyari sa akin, putol ko, kinuha ang mga papel. Ang pag-uusap na ito ang unang maririnig ng mga pulis. Mula sa opisina ng doktor, pumunta ako sa bangko. Nakipagkita ako sa manager, si Mr. Santos, walang kaugnayan sa amin. Isang lalaking humawak ng aming pananalapi sa loob ng maraming taon. Mr. Santos, sabi ko, kailangan kong bawiin ang power of attorney ni Miguel Santos ngayon din. Mukha siyang nagulat. Mrs. Santos, sigurado ba kayo?
Kakapunta lang dito ng anak nyo noong nakaraang linggo. Sinabing gusto nyo raw ni Mr. Santos na palawakin ang autoridad niya dahil sa kalusugan nyo. Ang kalusugan ko ay napakaganda, Mr. Santos. At sigurado ako. Pagkatapos ay humiling ako ng review ng lahat ng aktibidad sa nakalipas na Ikes na buwan. Mabilis niya itong natuklasan. Teka, hindi ito tama. Nag-request si Miguel ng bagong credit card sa pangalan ng asawa nyo. 2 linggo na ang nakalilipas. Sabi niya na wala raw ni Mr. Santos ang wallet niya at ayaw nang mag-abala sa paperwork. At inisyu nyo naman nang walang pirma ng asawa ko? Nautal siya. May POA siya? Mukhang makatwirang request naman? I-cancel ang card na yan ngayon din at i-block ang lahat ng future requests. Umalis ako sa bangko. Ang lawak ng plano nila ay unti-unting lumalabas parang belo. Nasa kanila ang motibo, insurance, ang pamamaraan, POA, pekeng dokumento, at ang cover-up, pekeng medical records. Habang nagmamaneho ako pauwi, tumunog ang telepono ko. Si Miguel. Tumigil ang puso ko. Itinabi ko ang sasakyan at sinagot, ang boses ko ay himalang matatag. Hello anak? Ma, kumusta ka? Kakarating ko lang galing sa trip ko. Sinabi ni Isabel na tinulungan mo raw siya sa phone niya. Napakabait mo talaga. Ang pagkakaswal ng kasinungalingan niya ay nakakagimbal. Wala yon anak. Mabuti naman. Hey, iniisip ko, gusto sana naming pumunta ni Isabel dyan para mag-dinner ngayong gabi. Ang tagal na rin eh. Isang malamig na kilabot ang bumalot sa akin. Bakit ngayong gabi? Tumawag ba si Dr. Reyes sa kanya? Siyempre anak, iluluto ko yung lasagna na paborito mo. Perfect. Ay, ma, napuntahan mo na ba yung specialist na nirekomenda ko? Sabi kasi ni Isabel hindi pa raw. Nakita ko si Dr. Reyes kaninang umaga, sabi ko. Isang sandali ng katahimikan. Talaga? Anong sabi niya? Sabi niya malakas pa ako sa kalabaw. Nagpatakbo ng ilang tests, sabi niya ang memorya ko ay perpekto para sa edad ko. Isa pang mas mahabang katahimikan. Mabuti naman. Pero alam mo, baka kailangan ng second opinion. GP lang naman kasi si Dr. Reyes. Tingnan natin anak, kita tayo mamaya. Binaba ko ang telepono, nanginginig ang mga kamay ko kaya hindi ako makapagmaneho. Nataranta siya. Ang aking clean bill of health ay problema para sa kanya. At ngayon, papunta siya sa aming bahay, sa aking bahay. Sinabi ko kay Arturo ang lahat. Namutla siya. Pupunta sila dito ngayong gabi? Naghihinala ba sila? Hindi ko alam, pero nataranta siya. Kailangan nating maging handa. Wala tayong kakainin o iinumin na dala nila. At kailangan nating i-record ito. Kinuha ni Arturo ang kanyang lumang digital voice recorder. Tinetest namin ito at itinago sa ilalim ng hapagkainan, nakasingit sa pagitan ng mesa at ng mantel. Ginugol ko ang hapon sa paghahanda ng lasagna, ang tiyan ko ay parang binubuhol. Ang amoy ng keso at basil, na karaniwang nagpapakalma, ay nagpapaiyak sa akin ngayon. Nagluluto ako ng paboritong pagkain para sa isang anak na pupunta sa bahay ko para suriin kung paano ako pinakamadaling patayin. 7:00, tumunog ang doorbell. Nagpalitan kami ng tingin. Showtime! Bulong ni Arturo. Binuksan ko ang pinto. Purong ngiti sila. Niyakap ako ni Miguel, isang yakap na parang isang paglalapastangan, at inabutan ako ng isang mamahaling bote ng alak. Binigyan ako ni Isabel ng isang kahon ng paborito kong dark chocolates. Ang mga regalo ay parang alay sa patay. Itatabi natin ang alak para sa dinner, sabi ni Miguel, umuupo sa aming sofa na parang pag-aari niya ito. Ang pag-uusap ay surreal. Pinag-usapan namin ang panahon, ang basketball, ang kahit ano maliban sa katotohanan. Pinanood ko sila, bawat maliit na ekspresyon. Ang paraan ng pag-scan ng mga mata ni Isabel sa kwarto. Ang paraan na ang ngiti ni Miguel ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. So ma, sa wakas ay sabi niya, kumusta talaga yung appointment? Mukha bang masusi si Dr. Reyes? Masusing masusi, simpleng cognitive tests. Sabi niya, pasado ako with flying colors. Nakakapagtaka, bulong ni Miguel. Parang nag-aalala siya nung nakausap ko siya. Binanggit niya ang Alzheimer's. Talaga? Nagpanggap akong gulat. Wala naman siyang sinabing ganun sa akin. Sa katunayan, sabi niya, mas magaling pa memorya ko kaysa sa kanya. Iyon na nga ma.
sabi niya. Nagbago ang tono sa pagiging mapagmataas na pag-aalala. Nakalimutan mo. Hindi mo naaalala ang mga bagay na nakalimutan mo. Noong nakaraang linggo lang, tinawagan mo ako ng 2 beses tinatanong ang parehong tanong at iniwan mong bukas ang kalan. Wala ni isa doon ang totoo. Wala akong naaalalang ganyan, kalmado kong sabi. Exactly, sabi niya, nagpapalitan ng makahulugang tingin kay Isabel. Lumipat kami sa hapagkainan. Ang tensyon ay sapat na para hiwain ng kutsilyo. Sinerve ko ang lasagna. Binuksan ni Arturo ang alak na dala nila, pero sa kusina, gumawa siya ng mabilis na salamangka. Nagsalin mula sa ibang bote ng parehong alak na nakabukas na kami. Hindi kami malalason sa sarili naming tahanan. Isang toast, sabi ni Miguel, itinataas ang kanyang baso. Para sa pamilya at sa kalusugan. Gusto kong sumigaw. Itinaas ko ang aking baso at nagpanggap na sumipsip. Elena, sabi ni Isabel, ibinababa ang kanyang baso. Nag-uusap kami ni Miguel. Nag-aalala kami sa inyong dalawa sa malaking bahay na ito ng mag-isa. Totoo yon, ma, sabat ni Miguel, lalo na sa mga pagkalimot na ito. Naisip namin na baka panahon na para lumipat sa mas maliit at madaling i-manage na lugar. O baka pwede kaming lumipat dito pansamantala para tumulong. Ayan na, ang endgame. Makapasok sa bahay, makuha ang kontrol. Napakaisipin naman ninyo, sabi ko, ang boses ko ay parang yelo. Pero ayos na ayos naman kami, hindi ba Arturo? Absolutely, sabi ni Arturo. Sa katunayan, nag-iisip kaming magbakasyon ng matagal, baka sa Palawan o Boracay ngayong taglamig. Nakita ko silang nagpalitan ng takot na tingin. Ang isang bakasyon ay sisira sa timeline nila. Bakasyon? Sabi ni Miguel. Hindi yata matalino yan pa sa kondisyon ni Mama. Ang kondisyon ko ay napakaganda, putol ko. Nagsimula na kaming magplano. Natapos ang hapunan. Iniwan nila ang chocolates na agad kong itinapon sa basurahan sa labas. Pagkasara ng pinto, kinuha namin ni Arturo ang recorder. Pinakinggan namin ang buong usapan, ang mga nakatagong banta, ang patuloy na mapanlinlang na pagtulak tungkol sa demensya ko, ang malinaw na frustrasyon nang binanggit namin ang bakasyon. Nagiging desperado na sila, bulong ni Arturo. Kinabukasan ng 8:00 ng umaga, tumunog ang doorbell. Si Isabel, mag-isa. Mama Elena, pasensya na sa aga. Papunta ako sa trabaho at gusto ko lang i-drop ang mga ito. May hawak siyang malaking brown envelope. Impormasyon lang na inipon namin ni Miguel. Mga brochures para sa magagandang assisted living communities at ilang forms. Anong forms? Tanong ko, hindi kinukuha ang envelope. Paperwork lang na ginawa nung abogado na nakausap ni Miguel. Mas komprehensibong POA just in case alam nyo na may mahulog sa inyo o ano at kailangang gumawa ng mabilis na desisyon. Tuloy ka, Isabel, sabi ko. Nag-aatubili siya, pero pumasok. Nasa kusina si Arturo. Nagdala siya ng forms, mahal, sabi ko ng malakas. Forms para isuko ang buhay natin. Namutla si Isabel. Hindi iyan ang ibig sabihin nun. Para sa proteksyon nyo yan. Kinuha ni Arturo ang envelope at ikinalat ang mga papel sa mesa sa kusina. Isang buong irrevocable power of attorney, admission forms para sa isang high-end dementia care facility o home for the aged. Hindi namin pipirmahan ang mga ito, Isabel, sabi ni Arturo, mababa at dumadagundong ang boses. Sa katunayan, kumuha na kami ng abogado para bawiin ang POA na hawak ni Miguel. Nawala ang maskara ng pag-aalala. Sa isang saglit, nakita ko siya kung ano talaga siya. Puro at malamig na galit. Sa tingin ko, nagkakamali kayo, nauutal niyang sabi. Hindi kayo okay, Elena. Lumayas ka sa pamamahay ko, sabi ko. Umalis siya at alam naming nagdeklara na kami ng digmaan. Hindi kami naghintay. Tinawagan ko ang isang abogado na nakita ko online. Walang koneksyon sa pamilya namin. Si Attorney Hernandez, isang dating piskal. Nakakuha kami ng emergency appointment noong hapong iyon. Inilatag namin ang lahat. Ang mga mensahe, ang medical file, ang insurance fraud, ang recording mula sa dinner, ang POA forms. Nakinig si Attorney Hernandez, lalong sumiseryoso ang mukha bawat minuto. Mr. and Mrs. Santos, sabi niya,
Hindi lang ito estafa. Ito ay sabwatan para pumatay. Ang ebidensyang inipon ninyo ay matibay. Hindi tayo maghihintay. Pupunta tayo sa pulisya ngayon din. Sumama siya sa amin. Nakipagkita kami kay Detective Ramos, isang matalas at seryosong lalaki na nakinig sa aming kwento at sinuri ang ebidensya. Ito ang pinakamalamig na planong nakita ko sa loob ng 20 taon, sabi niya. Tama si Attorney Hernandez. Nasa panganib kayo. Hindi kayo pwedeng umuwi ngayong gabi. Nabigo silang papirmahan kayo, alam nilang lumalaban kayo. Maaaring lumala ang sitwasyon at baka gawin nila ito ngayong gabi. Pagkatapos ay nagmungkahi siya ng plano. Sa pahintulot ninyo, magpapadala ako ng forensics team sa bahay ninyo ngayon para magkabit ng mga nakatagong kamera at audio surveillance. Kailangan natin silang mahuli sa akto. Pumayag kami. Pumunta kami sa isang hotel sa bayan, nag-check-in gamit ang ibang pangalan, habang 2 nakabihis sibilyan na pulis ang pumunta sa bahay para ikabit ang mga kamera. Nakaupo kami sa tahimik na kwarto ng hotel, nakakabingi ang katahimikan. Habang nandoon ang mga pulis sa bahay, tumunog ang telepono ko. Si Miguel. Tumingin ako kay Attorney Hernandez na kasama namin. Sagutin mo, i-loudspeaker mo. Hello anak? Ma, nasaan kayo? Dumaan ako sa bahay, walang tao. Nandoon siya. Nasa bahay namin siya. Nanlamig ang dugo ko. Ah, improvise ko. Nasa mall lang kami. Kailangan ni Arturo ng bagong sapatos. Ah, okay. May surprise ako sa inyo. Dinala ko yung mamahaling alak na gusto nyo, yung special reserve. Naisip ko na mag-inuman tayo. Hihintayin ko na lang kayo dito. Ang sweet mo naman anak. Pauwi na kami. Mga 1 oras. Binaba ko ang telepono. Si Detective Ramos na nakikinig din ay nagsabi, nasa loob siya. Paalis na ang team. Live na ang mga kamera. Papanoorin natin siya. Nagmaneho kami papunta sa presinto at dinala sa isang madilim na monitoring room. Sa mga screen, nakita ko ang sarili kong kusina. At nandoon ang anak ko, si Miguel. Akala niya mag-isa siya. Paikot-ikot siya, balisa. Pagkatapos ay pinanood namin. Pinanood namin habang kumuha siya ng maliit na vial mula sa kanyang bulsa at ibinuhos ang isang puting pulbos sa bagong bote ng surprise wine. Pinanood namin siyang buksan ang aming medicine cabinet at palitan ang aking mga gamot sa high blood ng ibang tableta na walang marka. Pinanood namin siyang kumuha ng maliit na electronic device mula sa kanyang bag at itape ito sa ilalim ng mesa sa kusina. Isang listening device. Binabag niya ang bahay namin. Nakahikbi ako. Niyakap ako ni Arturo. Ang kanyang katawan ay naninigas sa kilabot. Huli natin siya, sabi ni Detective Ramos. Seryoso ang boses. Kuha natin ang lahat. Nagtatanim siya. Sinusubukan niya kaming patayin ngayong gabi. Bulong ko. Ipapalabas ko na ang warrant, sabi ni Ramos habang kumikilos ang kanyang team. May tawag sa radyo. Isang patrol car na nakabantay malapit sa bahay. May movement. Ang female suspect, si Isabel, kakarating lang. Parehong subjects nasa loob ng bahay. Mukhang balisa sila. Nag-iimpake sila ng gamit. Alam nila, sabi ni Arturo. Alam nilang nagsisinungaling tayo. Tumatakbo sila. All units, pasok, utos ni Ramos. Nakiusap kaming sumama. Tumanggi siya, pero hinayaan kaming manood mula sa live feed ng kamera sa patrol car. Nakita namin ang pagbukas ng aming pinto. Tumakbo palabas sina Miguel at Isabel na may dalang mga backpack. Tumatakbo sila papunta sa kanilang kotse nang dumating ang mga pulis, umawang ang mga sirena mula sa magkabilang dulo ng kalye, hinarang sila. Pulis, itaas ang mga kamay. Nanood ako ng manhid habang ang aking anak at ang kanyang asawa ay pinadapa sa basang kalsada, ang mga kamay ay pinusasan sa likod. Tapos na. Ang mga sumunod na pangyayari ay malabo. Natagpuan ng pulis ang kanilang mga backpack na puno ng pera, pasaporte, at plane tickets para sa one-way flight papunta sa bansang walang extradition treaty, nakaschedule umalis kinabukasan. Nakita nila ang orihinal na mga bote ng gamot ko sa bag ni Miguel. Kinuha ang alak. Ang ulat ng lab ay dumating sa loob ng ilang oras. Ang pulbos sa alak ay isang nakamamatay na cocktail ng sedatives at isang matapang na lason sa puso na galing sa adelpha, oleander. Ang mga tabletang itinalaga niya ay dobleng dosis na dinisenyo
para mag-react sa nilason na alak at tiyakin ang isang fatal cardiac event. Umupo si Detective Ramos kasama namin. Mrs. Santos, alam kong imposible ito, pero kailangan ninyong maintindihan. Kung umuwi kayo ngayong gabi, kung ininom ninyo ang alak na yon, patay na sana kayo. At siya ay nasa eroplano na. Pinayagan nila akong makita siya kahit minsan lang, sa holding cell. Mukha siyang maliit at mapait. Sinumbong mo ako, asik niya. Bakit, Miguel? Tanong ko, ang mga luhang pinigil ko ay tumulo na. Bakit? Pera, dura niya. Pera lang yan. Kayo ni Papa, inuupuan niyo lang, hinihintay mamatay. Gusto ko lang pabilisin ang hindi maiiwasan. Ideya ni Isabel to. Tinuruan niya ako kung paano patayin ang sarili mong magulang. Hindi mo maiintindihan, sabi niya, tumalikod. Panahon na namin, tapos na ang buhay niyo. Hindi ko nakilala ang lalaki sa harap ko, isa siyang estranghero. Ang huling nakakasuka na twist ay dumating makalipas ang 1 linggo. Si Isabel, na nahaharap sa life sentence, ay nakipagkasundo. Nagbigay siya ng buong confession. Pinatunayan niya na ang plano ay sa kanya nga, ngunit nagbigay din siya ng ebidensya na pinaplano rin ni Miguel na patayin siya kapag nakuha na nila ang pera. May ibang girlfriend siyang naghihintay. Nililinis niya ang lahat. Ngunit ang pinakamasakit ay dumating pa. Sinuri ng lab ang hair sample na ibinigay ko. Ang lason ng Adelpha, naroon ito. Hindi lang noong gabing iyon. Nilalason na pala ako sa maliliit na dosis sa loob ng higit 3 buwan. Lahat ng pagkalimot na inire-report ni Miguel kay Dr. Reyes, ang pagkahilo, ang pagkalito na kinukunan niya ng video, hindi iyon demensya. Lason iyon. Ang anak ko ay dahan-dahan at planadong nilalason ako sa loob ng ilang buwan. Binubuo ang kanyang kaso, inilalatag ang pundasyon para sa isang kamatayan na i-attribute ng lahat sa isang ulyanin na matanda na humihina ang kalusugan. Ibinenta namin ang bahay, hindi kami pwedeng manatili doon. Lumipat kami sa isang maliit at maaliwalas na kondo sa kabilang ibayo ng bayan. Nagsimula ulit kami ni Arturo. Natuto kaming mabuhay kasama ang peklat. Si Miguel ay nahatulan ng habambuhay na pagkakulong na walang posibilidad ng parol. Si Isabel, dahil sa kanyang kooperasyon at sa mga naunang pagpatay sa sarili niyang pamilya na natuklasan, ay hindi na muling makakakita ng labas ng pader ng kulungan. 4 na taon na ang nakalilipas. Naglalakad kami ni Arturo, nagbibiyahe, sumali sa isang book club. Nabubuhay kami. Ngunit ang lungkot para sa anak na nawala sa amin, ang batang mahilig sa kulog at tinuruan naming magbisikleta, ay isang tahimik at permanenteng residente sa aming mga puso. Ang pagtataksil ay hindi nagmula sa isang estranghero sa dilim. Galing ito sa sarili naming kadugo, mula sa batang pinalaki at minahal namin ng walang kondisyon. Tinuruan ako nito ng pinakamalupit na aral sa kasaysayan, na ang kasamaan ay hindi laging isang halimaw na anyo. Minsan, ito ay isang pamilyar na mukha. Minsan, ito ang taong tinuruan mong magsabi ng, I love you. Natutunan namin na ang tiwala, kapag nasira, ay hindi na kailanman ganap na maibabalik. Ngunit natutunan din namin na ang pundasyong itinayo sa loob ng 45 taon, isang pundasyon ng pinagsasaluhang pagmamahal at respeto sa pagitan ng 2 tao, ay kayang tiisin ng hindi sukat akalain. Kaya nitong pasanin ang bigat ng pinakamabigat na pighati at sa paglipas ng panahon, maaari itong maging plataporma kung saan pipiliin mong mabuhay muli.